lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na-fabricated charges, kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that, pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charitan, started importing illegal drugs through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga shabu laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local shabu manufacturers. So nung na-abolish na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas? So yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Ano po yung customs commissioner na nung time na yon? Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. Diba, pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-promote niya. No? Pre-promote niya po ito. Pre-protectionan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords. Pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Kunyari, nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss? Pre-promote na judge. We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. At kaya ako maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin ang impeachment. So lalabas po yan eventually din. Pero yung ombudsman po, when they investigated this, they asked the AMLAC, kasi meron silang MOA ng exchange of information, nakuha nila yung mga dokumento na yon, kaya nga po na-validate yung aming mga dokumento. At ang magpapatotoo po nito, yung tinanggal sa pwesto na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. You can also invite him. Pero ito po yan. Nakita nyo po kanina nung sinabi ni Chairman Suarez na kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya, nang gulo siya. No? Pero baka pwedeng ibalik natin dun sa issue na pipirma siya ng waiver.